Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, BP Sara, pinagre-resign po sa DepEd at saka sa pagiging Vice President netong mga kalaban. Wala na po maisipan na banat, kundi paninira, tapos alam nilang hindi nasisira, kusa ng pinagre-resign para mawala na po. Ano po to, both Dilawan and mga Tambi, Tambi followers. Yan po mga pag-uusapan natin. Ano po itong PISA? Papaliwanag lang po natin ng konti. Bakit wala pong kinalaman dito si BP Sara Duterte. Okay, yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Okay, ito po, yung pinagre-resign po nila si BP Sara. Okay, paliwanag ko lang po, ito po, ang sinisisi rin nila, marami po silang sinisisi, alam niyo naman po, magagaling po magsisi itong mga to. Sinisisi din po nila si Pangulong Duterte kasi ang basahin po natin, yung binabanggit ng mga ungas. Ang sinasabi nila, sinimulan daw ni Pangulong Duterte yung pagpapabagsak ng edukasyon, mamaya na po mga tanong. Sinimulan po ni Pangulong Duterte yung pagpapabagsak ng edukasyon. Tapos sinundan ng kanyang anak. Napakasakit po isipin, na masakit pong isipin na ito pong si BP Sara aakusahan nila nang hindi pa po halos na ipoporma niya yung mga reforma. Maski po si Pangulong Duterte, in fairness po, alam niyo po ba itong ginawa ng administrasyon ni Pangulong Duterte sa DepEd? Bagamat hindi po perpekto, yan pong K-12, siyempre tinuloy nila dahil maganda yun. Pero hindi po yun . Yung pagsali po natin sa PISA, gustong palabasin, ang tanong ko lang sa mga bumabanat sa mag-amang Duterte, particular sa edukasyon, tapatin niyo po sarili niyo, magtapatan po tayo. Ang ibig niyo po bang sabihin, nung panahon po ni Pinoy, mataas po ang kalidad ng edukasyon natin? O nung nauna pa kay Pinoy, tapos nung dumating po si Duterte, bumagsak po yung edukasyon? Lagi po kasing ganyan, lagi pong ansisi sa mga Duterte, samantalang sila po yung talagang gusto nilang lutasin yung mga problema. 'Di ba? Kita niyo po paano po yung pananaw nila sa droga. Si Pangulong Duterte po kaya po nanalo kasi kinakampanya niya war on drugs. 'Di po ba? Nangangampanya siya ng war on drugs. So ibig sabihin, siya lang po yung tanging presidente na gustong labanan yung droga, sa totoo lang po. Pero siya pa yung minasama kasi, kita nyo na, hindi niya naman natapos yung, alam niyo yun, yung mga yan, mga gago talaga . Yung mga totoo pong kumikilos para lutasin ang problema, nilalantad po nila. Ano yung problema para malutas, di po ba? Yung mga nauna sa kanila, tinatago na may problema . Alam ba natin, tanong ko sa inyo, alam ba natin yung score natin sa PISA? Nung panahon ni Pinoy, nung panahon ni Gloria, nung panahon ni Erap, nung panahon ni FBR? Hindi po natin alam. Alam niyo po kung bakit? Hindi tayo sumasali. Hindi natin pinagtitest yung ating mga estudyante. Ibig sabihin, hindi natin maikukumpara yung estudyante natin nung panahon ni Pinoy sa the rest of the world kasi ayaw natin. Di po ba? Ngayon sinisisi ninyo dahil ang sinasabi nila, mababa tayo sa PISA. Kasi yung education secretary natin, busy. Busy sa pamimigay ng tulong, DSWD daw, busy raw sa mountaineering, busy daw sa mga ICC, busy raw sa mga pinoproblema niya iba, pwera yung edukasyon. Busy raw sa NTF-ELCAC. Alam niyo po, ngayon lang po ako nakakita na binabanatan niyo yung tao dahil hindi po sila nanloloko na busy . Real talk po. Hindi po nila niloloko yung sarili. Parang pag sinabi nating busy si Lenny nung araw, alam natin lokohan lang yun. Saan busy? Sa pagpapapicture? Sa photo ops? Ito po, mismo sila, mismo yung mga pumupula, sinasabi nila, busy sa pamimigay ng tulong, DSWD ang may trabaho niyan. Busy sa NTF-ELCAC, dapat trabaho na ng militar yan. Busy sa red tagging, dapat hindi niya trabaho yan. Totoo pong busy. Ngayon lang po ako nakakita ng mga tao na kasalanan sa kanila yung pagiging masipag ng Vice President. Ang sipag na nga .
Ang dami ngang ginagawa eh. Sila na rin na nagsabi. Busy raw, hindi naman daw DSWD, bakit daw bigay ng tulong? Akalain nyo yun? Hindi po nila masabi na tamad kasi. Hindi nila masabi na walang ginagawa, no? Ang sinasabi nila, busy sa ibang bagay, pero dahil hindi siya educator, hindi siya bagay sa DepEd. Okay, punta po tayo sa isa pa. Ito po, masakit po to ha. Parang tama po to. Kaya nga, dapat narito si Badong para ipaliwanag sa atin to. Tignan nyo po. Okay, ito po. Pinagre-resign naman si VP Sara bilang Vice President. Marami po maliligaw nito eh. Tignan nyo po ha. Papaliwanag ko po sa inyo kung bakit mali ito. Ang sabi nito ni Kendray, unity means supporting each other. Ganda, di ba? Not moving behind one's back. PBBM is the president. He sets the direction. VP Inday is the vice president. She can have her own stand but she cannot command the policy. She is not a co-equal of the president. If VP Inday finds this untenable, resign. Okay, pinagre-resign po. No? Pinagre-resign po ni Kendray si VP Sara kasi sumasalungat sa presidente ng Pilipinas. Sige po, pagbigyan po natin, no? Ano po yung sinasalungat? Pinangungunahan niya sa ICC, di ba? Nagpapahayag si VP Sara, bakit hindi dapat papasukin ng ICC? Alam na po natin yan lahat. Habang sinasabi ni Pangulong Marcos na pag-aaralan natin kung babalik tayo sa ICC, ang lakas ng boses ni Sara Duterte, hindi mo pwedeng ignore na sinasabi niya hindi nararapat na papasukin ng ICC dahil yan po ay hindi po legal na papasukin sila. Yan po yung una, di ba? Yung sa ICC. Kaya sigurado tayo na may punto naman to. Bakit nga? Bago ko sagutin yan, totoo ba yan na moving behind one's back si Sara Duterte? Kasi for the first time po yung ICC, yan po yung for the first time na kumontra na siya ng direkta kay PBBM. Ano pa po yung isa? Yung peace talk with the government, with the CPP-NPA. O, di ba? Dalawa, ICC tsaka tong peace talk. Yung ICC nga, hindi pa eh, di ba? Nakikiusap pa si Sara Duterte sa DOJ, no? Na ideklara nyo na huwag nyo papasukin, di ba? Nagbibigay pa siya ng katwiran. So, dalawang bagay na yan. Tama yun, no? Parang tama si Kendray. President yan eh. Vice President ka lang eh. Kung titignan pa natin, susuriin pa natin, pag ba nung Vice President si Leni, pwede siyang pumorma kay Tatay Digong? Hindi, di ba? Okay. Alam na natin kung bakit ayaw ni Sara Duterte. Hindi na natin tatalakayin yan. No? Yung peace talk, hindi na natin tatalakayin yan. Alam na natin kung bakit tumututol si Sara Duterte. Di ba? Inuulit-ulit natin dito. Hindi naman seryoso yung mga yan. Lahat ng presidente nakapag-peace talk dyan eh. Lahat ng presidente nakapag-peace talk dyan eh. Pero anong katotohanan? Nagpapalakas lang sila. Pero, sa biglang tingin, tama to si Kendray. Unity means supporting each other. So, suporta ka lang, BP ka lang eh. Di ba? Vice President ka lang. Unity nga eh. Hindi ikaw co-equal. Tama po yun. Pero, ang nakakalimutan mo, Kendray, yung salitang unity. No? Ibalik lang natin. Iba po yung pagiging Vice President. Pakinggan nyo lang po to. Marami po kayong mapupulot dito. Pakinggan nyo lang po to. Para lahat po ng bibira sa inyo na sabi, marunong pa yan si Vice President sa Presidente. Dapat mag-resign na siya kung ayaw niya. Di ba? Eto lang po ang sabihin ko. Ang unity po, niligawan po nila si Sara Duterte para maging Vice President ni BBM. Tama, mali. Hindi po si Sara Duterte nanligaw sa kanila. Hindi po, gawin mo naman akong Vice President. Hindi po ganun ang sitwasyon. At nag-usap po yung mga yan. Hindi po makikipag-unity team si Sara Duterte na walang linaw na usapan. At natitiyak ko sa inyo na isa sa mga pinag-usapan yan ay hindi pa papasukin ng ICC. Bakit? Hindi po two-way. Yun lang po yung mga, may malinaw pong mga parameters yan. Sige, unity team ako sa inyo. Pero ito yung mga kondisyon ko. Hindi pa papasukin ng ICC. Tinitiyak ko sa inyo na kasama yan. Bakit? Dahil ang unang maapektuhan, yung tatay niya. Alam nga naman makipag-unity team ako na, BP Sara, unity team tayo, pero papapasukin ko ICC. Di ba? Imposible. Lahat ng pronouncement ng kandidatong si BBM, hindi papapasukin ng ICC. Kaya yan, Kendray, tama ka, unity team sila. Pero hindi kasama sa usapan, no? Na yung tatay ko, na naging dahilan ng pag-unite natin dahil sabi nila pareho, itutuloy namin yung ginawa ni Digong. Pareho sila pag nagsasalita. Yan yung mga unity nila eh.
Hindi pa papasukin ng ICC. Mas lalong hindi makikipagpisto sa CPP-NPA. Iba po yung pagiging vice president nang wala kayong pinag-agrihan. Pero kung may unit team kayo, hindi imposible bobo ba yan si Sara Duterte? O unit team ako, basta vice president mo ko, susuportahan lang kita kahit na ano. Kahit na pakulong mo pa tatay ko, okay lang sa akin. Basta vice president mo ko. Ganun ba yun sa tingin nyo? Never. Kaya mali po yung premise nyo na bakit parang co-equal. Hindi po nakiki-co-equal. Kailan lang po kumontra si Sara ng direkta? Ngayon lang po ICC tsaka yung pistok. Puta, involved na yung tatay niya. Lahat ng mga pinag-unit team nila, wala na. Titirahin nyo. Siya pang palalabasin nyo pa na ano yung sinasabi? Moving behind is one's back. Ganyan po yung tsorya nila lahat eh. Kaya yung mga, alam nyo po, naniniwala naman ako, natapat po yung mga loyalist vloggers, yung mga loyal sa mga Marcos vloggers. Tapat po. Kaya napapaniwala kasi mga ganun yung mga yun. Ay, ganun ba? O, Badong, ano ka ba doon? Madali po mapaniwala ng matatalino. Biruin mo sabihin, oo nga, bakit feeling niya pantay sila ni Sara Duterte? Hindi po kaya kahit kailan lahat po ng pronouncement ni VP Sara Duterte very supportive. Pero itong papakulong niyo na ang tatay, itong ibabalik niyo yung pinaghirapan nila sa NTF-ELCAC, no? Yung pinaghirapan nila sa NTF-ELCAC ay babaliwalain ninyo para makipagpistok at tumagal pa yan. Alam naman natin yung purpose. Kung si BBM lang, wala na po siyang pakialam dyan. Kung magtagumpay ang NTF-ELCAC at ma-recognize na yan ang pinasimulan ni Duterte, wala na po siyang pakialam. Sino po may pakialam? Yung kinakailangan na may say ako. Sino ba yung may say dapat? Alam na natin lahat. Kinakailangan pa bang ispilengin yan? Lahat nagsasabi, matatapos na kung itutuloy lang yung NTF-ELCAC, matatapos na yung problema natin sa insurgency. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman